Kaharian ng Perlas, ika-28 ng Disyembre, sakto sa mga araw na malamig at nanunuot sa buto ang ginaw. Katatapos lang labhan ni Elena ang huling banta ng damit para sa umagang iyon. Hindi pa niya napupunasan ang mga kamay na naninigas na at namumutla sa lamig nang marinig niya ang sigaw ng matandang tagapamahala sa puok labahan ng kaharian, "Elena! Bilisan mo, nandito na ang mga taga-mansiyon para sunduin ka." Natigilan siya sa kinatatayuan. Ang mansiyon, dalawang salitang pamilyar ngunit ngayon ay parang banyaga. 15 taon siyang naging senyorita ng mansiyon ng mga De La Vega. Ngunit 3 taon na ang nakalipas nang bigla niyang malaman na isa lamang siyang pekeng anak. Ang hilit pala noon, dahil sa sariling kagustuhan, ay ipinagpalit ang sarili niyang anak sa tunay na tagapagmana ng mansiyon. Bago ito namatay, saka lamang inamin ang katotohanan dahil sa konsensya. Naaalala pa ni Elena ang araw na iyon, nang tanggapin ni na Don Alejandro at Doña Victoria ang tunay nilang anak na si Sofia. Nag-iyakan sila sa tuwa, habang siya'y nakatayo sa gilid. Hindi maintindihan kung bakit ang mga magulang na nag-alaga sa kanya ng 15 taon ay biglang hindi na niya tunay na mga magulang. Marahil napansin ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Nangako si Don Alejandro na mananatili siyang senyorita ng mansiyon. Pinakiusapan pa si Sofia na tawagin siyang ate. Maging si Doña Victoria ay nagsabing mamahalin pa rin siya na parang tunay na anak. Ngunit noong araw na iyon, nang makita nilang nabasag ni Sofia ang mamahaling plorurang kristal ng Prinsesa Isabela. Nang makita nilang isinisi sa kanya ng katulong ni Sofia ang lahat. Nang makita siyang pinagalitan ng prinsesa at pinarusahang maging alila sa puok labahan. Tumayo lamang sila sa tabi ni Sofia at walang sinabi ni isang salita para ipagtanggol siya. Alam niya, mula noon, hindi na siya kailanman magiging anak nila. "Elena, ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Huwag mong paghintayin ang senyor ito." Ang nagmamadaling sigaw ng tagapamahala ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumingala siya sa may tarangkahan ng puok labahan. Isang matikas na anyo ang nakatayo roon. Ang maputlang sikat ng araw ng taglamig ay tumatama sa kanya, na parang nagbibigay ng kakaibang liwanag. Nang makita ang pamilyar ngunit ngayoy tila banyagang mukha, ang puso ni Elena na nanlamig na sa loob ng 3 taon ay biglang kumirot. Si Antonio iyon. Ang lalaking tinawag niyang kuya sa loob ng 15 taon, ang dating naglakbay pa ng malayo para lamang ihanap siya ng isang pambihirang perlas. Ngunit siya ring nagtulak sa kanya mula sa ikalawang palapag ng asuti dahil kay Sofia. 3 taon silang hindi nagkita. Ang sama ng loob na nawala sa loob ng 3 taon ay biglang bumalik. Huminga ng malalim si Elena. Pinigil ang namumuong galit, nanatiling malamig at walang ekspresyon ang kanyang mukha. Naglakad siya palapit kay Antonio. Nang malapit na, lumuhad siya bilang paggalang, malamig ang tono. May bahid ng distansya, nagbibigay pugay po ang abang lingkod, "Senyor ito Antonio." Bago pa man dumating dito, naiisip na ni Antonio kung paano sila muling magkikita. Inakala niya, sa ugali ni Elena, maaaring yamakap ito sa kanya habang naglalambing at nagkukwento ng mga hinanakit sa nakalipas na taon. O kaya'y puno ng galit at ayaw siyang makita. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito ito kakalma. Lalapit sa harap niya, at luluhod. Siya, ang senyorita na inalagaan at pinalayaw niya ng 15 taon. Ang babaeng minsan niyang sinanay sa layaw, ay ganito na ngayon. Pakiramdam ni Antonio ay pinupunit ang kanyang puso. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang mga kamay sa likod. Para siyang sinasakal. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Hinahanap ka ni Lola Remedios." Naawa ang mahal na maharani sa katandaan niya. Kaya pinayagan kanyang umalis dito. Pagkatapos magsalita, napansin ni Antonio na medyo matigas ang kanyang boses. Kumunat ang noo niya. Pagkatapos ay yumuko para itayo si Elena. Pilit pinapalambot ang boses, "Sumama ka na sa akin pauwi." Napatingin si Elena, bahagyang nanginig ang kanyang mga mata. "Sumama ka na sa akin pauwi." Alam ng langit kung gaano niya katagal hinintay ang 5 salitang iyon. Noong kara-rating niya sa puok labahan, halos araw-gabi niyang inaasam na darating si Antonio para sunduin siya. Ngunit lumipas ang mga araw, ang pag-asa ay naging kabiguan, hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng pag-asang makabalik pa sa mansiyon. Hindi niya inaasahan,
Darating pala ito. Umatras siya ng isang hakbang. Mahina hong inalis ang kamay mula sa pagkakahawak ni Antonio, at yumukod muli, nagpapasalamat po ang abang lingkod sa mahal na Maharani. At kay Lola Remedios, taos puso ang tono, magalang ang kilos, ngunit bawat salita ay puno ng distansya at panlalamig, na lalong nagpahirap sa kalooban ni Antonio. Binawi niya ang kanyang kamay, kumunat ng husto ang noo, at hindi maintindihan kung bakit may bahid ng galit ang kanyang boses. Hindi kailanman binawi ni Ama ang iyong pagkatao, kahit 3 taon ka sa Pook Labahan. Ang pangalan mo ay nasa talaan pa rin ng Mansiyon de la Vega. Hindi ka alipin. Ang senyorita na pinalaki niya mula pagkabata, paano magiging isang alipin? Ngunit nang marinig ito, nakaramdam lamang ng pait si Elena. Sa loob ng 3 taon, araw-araw siyang gumigising ng madaling araw para maglaba hanggang sa paglubog ng araw. Ang kanyang mga kamay ay nagsusugat at nabubulok. Ang tagapamahala sa Pook Labahan ay palagi siyang minumura at pinapalo. Wala siyang pinagkaiba sa isang hamak na alipin dito. Pagkatao, talaan ng pamilya. Ano ang silbi niyon? Nang makitang tahimik si Elena, napabuntong hininga na lamang si Antonio. Pilit pinipigilan ang galit, nakahanda na ang lahat sa mansiyon. Hindi mo na kailangang mag-abala pa. Halika na, huwag nating paghintayin si Lola. Pagkasabi nito, tumalikod siya at naunang maglakad. Hindi pa nakakalayo ay lumingon siya. Nakita niyang nananatili ang distansya ni Elena, nakatingin lamang sa unahan. Hindi man lang siya sinulyapan. Naalala niya ang mga araw na naglalambing pa ito sa kanya. Ang galit sa kanyang puso ay hindi na niya mapigilan. Bumilis din ang kanyang mga hakbang. Matapos itulak ni Antonio mula sa ikalawang palapag, napilayan ang bukong-bukong ni Elena. Ngayon, natural na hindi niya ito masabayan. Pagdating nila sa tarangkahan ng palasyo, nakasakay na si Antonio sa karwahe ng mansiyon. Ang kutsero ay matagal nang nagsisilbi sa mansiyon, at nakilala si Elena. Nang makita siyang papalapit, yumuko ito, "Magandang araw po, Senyorita Elena." Tumango si Elena bilang tugon at sumakay sa karwahe, umupo sa tabi ng kutsero. Medyo nagulat ang kutsero, "Senyorita, hindi po ba kayo sa loob uupo?" Umiling si Elena, hindi po nararapat. Katatapos lang niyang magsalita nang biglang may isang paa mula sa loob ng karwahe ang malakas siyang sinipa palabas. Dahilan para mahulog siya sa lupa, itinaas ni Antonio ang kurtina ng karwahe. Galit na nagsalita, "Mula pa lang sa una nating pagkikita, wala ka nang ipinakitang ayos. Kung ayaw mong bumalik sa mansiyon, bumalik ka na lang sa Pook Labahan at maging alipin doon." Kumunat ang noo ni Elena. Namutla ang mukha sa sakit. Ang kanyang paa ay marahil napilayan na naman. Malamig na nagtanong si Antonio, "O baka naman masama ang loob mo kaya sinasadya mong magpakita ng ganyan?" "Elena, pinalitan mo si Sofia sa 15 taon ng ginhawa. Ngayon ay pinalitan mo lang siya sa 3 taon ng hirap. Ano ang iyong ikinagagalit? Kung ayaw mong sumakay sa karwahe pauwi, maglakad ka para magkaroon ka ng panahon na mag-isip-isip habang nasa daan." Natigilan ang mga hakbang ni Elena. Akala niya'y matagal nang manhid ang kanyang puso, ngunit dahil lamang sa pamilyar na boses na iyon ay 2 ulit itong kumabog nang wala sa oras. Dahan-dahan siyang tumingala sa lalaki sa loob ng karwahe. Ito si Kapitan Miguel, ang dating pinarangalan bilang bayani ng kaharian, at ang dati niyang kasintahan. Halos automatiko, lumuhad siya. Magalang ang tinig na umalingaw-ngaw. Nagbibigay pugay po ang abang lingkod kay Kapitan Miguel. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Kapitan Miguel. Halos hindi mahahalata ang pagbabago. Ang malamig niyang tingin ay damapo sa bukong-bukong nito. Ang kanyang malalim ngunit may distansyang boses ay nagsalita, "Binibini, pauwi ka na ba ng mansiyon?" Yumuko si Elena. Ang tingin ay napunta sa kanyang mga tuhod na namumula na. Mahina lamang siyang tumango, "Opo," isang maikling sagot, na sinundan ng mahabang katahimikan. Tila naghihintay si Kapitan Miguel na magpatuloy siya sa pagsasalita. Noon, palagi siyang masigla at madaldal sa harap nito, na ikinaiinis at ikinababahala nito. Bagaman hindi niya gusto ang ingay, hindi niya rin magawang pag-alitan ito, kaya binibigyan na lamang niya ito ng matamis para tumahimik sandali. Ngunit hindi niya inaasahan,
3 taon silang hindi nagkita, at isang salita na lamang ang isinasagot nito sa kanya. Bumaba si Kapitan Miguel mula sa karwahe. Hindi lumapit para tulungan siyang tumayo. Malamig lamang na nagsabi, "Ako'y patungo sa palasyo para mag-ulat. Maaari mong gamitin ang aking karwahe pauwi." Automatikong tatanggi sana si Elena. Ngunit bago pa man niya mabigkas ang mga salita, pinutol na siya ng malamig nitong boses. "Kung may pilay ka sa paa, huwag mong pilitin. Kung hindi para sa iyong sarili, isipin mo man lang si Lola Remedios." Ang mga salita ay may autoridad na hindi matatanggihan. Naisip ni Elena si Lola Remedios ang taong pinakamamahal siya. Ang paglaya niya mula sa pook labahan ay tiyak na dahil sa personal na pakiusap ni Lola sa Maharani. Kung malalaman nitong naglakad siya pauwi na pilay, tiyak na labis itong masasaktan. Sa pag-iisip nito, mahina siyang sumagot, "Nagpapasalamat po ang abang lingkod, Kapitan." Pagkasabi nito, tumayo siya at lumapit sa karwahe. Nang dumaan siya sa tabi nito, hindi niya maiwasang mapatigil sandali. Kumpara sa 3 taon na nakalipas, mas matangkad at mas matipuno na ngayon si Kapitan Miguel. Balita'y kara-rating lang niya mula sa isang matagumpay na labanan. Ang bagsik ng digmaan ay tila nakabalot pa rin sa kanya. Nasa simpleng pagdaan lang niya ay nakakaramdam siya ng kirot sa puso. Minahal niya ito ng lubos noon, kahit na hindi kailanman nasuklian ang kanyang pagtingin. Noong mga panahong iyon, inakala niyang si Kapitan Miguel ay isang malamig na yelo. Ngunit kung sapat ang kanyang init, darating din ang araw na matutunaw ito. Subali, nang makita niya itong tumingin kay Sofia ng may lamang at pagmamahal, doon niya naintindihan na may mga bagay sa mundo na kahit gaano pa siya magsikap ay hindi niya makakamit. May mga tao na sa simpleng pag-iral lang ay madali nang nakukuha ang lahat ng bagay na pinapangarap lamang ng iba. Kaya naman, noong araw na ipinagtanggol nito si Sofia, at ginamit ang malamig at malupit na tingin para balansya, lahat ng pagtatanggol ay nilunok na lamang niya. Mga magulang, kapatid, at maging ang taong pinakamamahal niya, lahat ay piniling pumanig kay Sofia, umaasang siya ang papasan sa kasalanan nito. Tama si Antonio, 15 taon niyang tinamasa ang biyaya na dapat ay para kay Sofia. Ang 3 taong paghihirap na ito ay maituturing na kabayaran. Ngunit may sama ba siya ng loob? Siyempre meron. Malinaw na wala siyang ginawang mali. Ngunit ang mga taong dating nagmamahal at nagpoprotekta sa kanya ay biglang naging mga taong may hawak na patalim na nakatutok sa kanya sa loob lamang ng isang gabi. Paano hindi sasama ang loob? Hindi nagtagal, huminto ang karwahe sa harap ng Mansiyon de la Vega. Tinulungan si Elena ng kotsero na bumaba. Hindi pa siya nakakatayo ng maayos ng isang tinig na puno ng pag-aalala at pananabik ang umalingaw-ngaw. "Elena." Si Doña Victoria iyon ang dating ina niya. Lumingon si Elena. Nakita niya itong mabilis na lumalakad palapit. Inaalalayan nina Antonio at Sofia. Nakaunat ang mga braso nito na parang gustong siyang yakapin. Bahagyang lumalim ang tingin ni Elena. Bago pa man siya mahawakan nito, lumuhad siya para magbigay galang. Mahinahon ngunit may distansya ang kanyang tinig. Ang abang lingkod na si Elena ay nagbibigay pugay kay Doña Victoria. Ang kilos niyang iyon ang nagpatigil sa mga hakbang ni Doña Victoria. 3 taon na ang nakalipas. 3 araw pa lamang matapos siyang ipatapon sa pook labahan. Nalaman niyang sa harap ng Maharani. Inamin ni Don Alejandro na hindi siya anak ng mga de la Vega. Pinalitan nila ang kanyang apelyido. Mula Elena de la Vega ay naging Elena Cruz. Alam ito ni Doña Victoria. Hindi malinaw kung dahil sa konsensya o sakit. Basta na lamang tumulo ang kanyang mga luha. Itinayo niya si Elena. Marahang hinaplos ang mukha nito. Ang mga matay puno ng pagmamahal. "Pamayat ka, nang itim pa ang iyong balat." Dati siyang inaalagaan nito na parang isang kayamanan. Ngunit sa loob lamang ng 3 taon, ganito na siya kapayat at kaawa-awa. 3 taon silang hindi nagkita. Ngunit ang mukha niya'y ganito na kapayat at kapatla. "Huwag na kayong malungkot, ina. Ang mahalaga'y nakabalik na si ate." Isang malambing na tinig ang umalingaw-ngaw. Si Sofia iyon. Kumpara sa 3 taon na nakalipas, mas maputi at mas malusog si Sofia ngayon. Nang tumingin ito kay Elena, namula ang mga mata nito, may takot. Puno ng hindi masabing pagsisisi. Iyon pa rin ang pamilyar na itsura tulad ng 3 taon na nakalipas. Tahimik lamang na yumuko si Elena,
Nagkunwaring hindi ito nakita. Ngumiti naman ng may kasiyahan si Doña Victoria. Nagsalita ng may kagalakan. Tama, mabuti naman at bumalik ka na, mabuti naman at bumalik ka na. Mabuti naman at bumalik ka na, mabuti naman at bumalik ka na. Habang nagsasalita si Doña Victoria, napadako ang tingin niya sa karwahe sa tabi. Sa isang sulyap lang, nakilala niyang pag-aari ito ng mga pamilya ni Kapitan Miguel. Naalala ang galit na pag-uwi ni Antonio kanina. Sumikip ang dibdib ni Doña Victoria. Sinaman niya ng tingin si Antonio. Pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Elena. Marahang pinapakalma. Ang kuya mo ay talagang pabaya. Napag-alitan ko na siya para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi nahahayaan ni ina na mapahamak ka pa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, totoo ang pagkaawa. Ngunit biglang hinayla ni Elena ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Ang kilos na iyon ni Elena ang muling nagpaalab sa galit ni Antonio na hindi pa humuhupa. Hindi niya napigil ang sumigaw. Elena, huwag kang walang utang na loob. Tumingala lamang si Elena at sinulyapan siya. Pagkatapos ay hindi na nagsalita, agad na sinita ni Doña Victoria si Antonio. Kara-rating lang ng kapatid mo. Bakit ka na naman nagagalit, ina? Tingnan ninyo ang ugali niya. Kumunat ang noo ni Antonio, matalim na nakatitig kay Elena. Sinabi ko na noon pa, kung ayaw niyang bumalik na lang siya sa Pook Labahan. 15 taon siyang inalagaan ng mansiyon. Wala tayong utang sa kanya. Nagagawa niyang magpakita ng ganyang mukha sa akin, pwede pa. Pero ngayon pati kayo ay na ganyan niya. Tama na, si ina ay halos maubusan na ng luha dahil sa iyo. Tapos magpapakita ka pa ng tinatawag mong asal senyorita, sa kanya. Asal senyorita. Mahinang napabuntong hininga si Elena sa kanyang kalooban. Matagal na siyang hindi senyorita. Paano pa magkakaroon ng asal senyorita? Nang makitang tahimik siya, hindi maiwasang kumunat ang noo ni Doña Victoria. Ngunit mahinahon pa ring sinaway si Antonio. Kapatid mo iyan, hindi pa lang siguro sanay. Huwag mo na siyang sisihin. Pagkasabi nito, iwinagayway niya ang kamay para tawagin ang isang katulong. Pagkatapos ay lumingon kay Elena, mahinahong nagbilin. Alam ng lola mo na uuwi ka ngayon, kanina ka pa niya hinihintay. Pumunta ka muna sa silid sa tabi ng lawa, maligo ka at magbihis ng maayos. Bago ka pumunta kay lola para magbigay galang. Mula ngayon, ikaw pa rin ang panganay na senyorita ng mansiyon. Huwag kang mag-alala, walang magbabago. Bahagyang tumango si Elena, nagpaalam kay Doña Victoria, ngunit natawa lamang siya sa kanyang kalooban. Walang magbabago. Subalit, alam niya, hinding-hindi na siya makakabalik sa dating silid ang lugar na dati niyang tahanan. Ang dating silid ni Elena ay tinatawag na Silid Rosal. Puno ito ng iba't ibang uri ng rosas. Mula pa lang sa simula ng taglamig, ang mga rosas sa Silid Rosal ay sabay-sabay nang namumukadkad, at tumatagal hanggang sa simula ng tagsibol bago malanta. Ang mga rosas na iyon ay personal na ipinahanap ni Don Alejandro sa buong kaharian ng Perlas. Dahil lamang noong bata pa si Elena, sinabi niyang paborito niya sa lahat ang rosas. Bawat taon, gumagastos ang mansiyon ng daan-daang pilak para alagaan ang mga rosas na iyon. Gayunpaman, mula nang bumalik si Sofia, isang sabi lang nito, ang gaganda ng mga rosas sa silid ni ate. Ang Silid Rosal ay naging pag-aari na ni Sofia. Noong taong iyon, labis na nagalit si Elena. Ngunit ngayon, pag naiisip niya ito, wala na siyang maramdamang kahit anong emosyon. Si Sofia naman talaga ang tunay na anak ng mansiyon. Kaya ang mga bagay sa loob nito, materyal man o tao, ay natural lamang na mapunta kay Sofia. Samantalang siya, isa lamang siyang mang-aagaw ng pugad, nakikitira sa lugar na hindi naman talaga para sa kanya. Ang katulong na gumagabay sa kanya ay mukhang masigasig. Ang mga dating katulong na nagsilbi kay senyorita ay nagsipag-asawa na po. Sabi ni Doña Victoria, ako na raw po ang magsisilbi sa inyo mula ngayon. Ako po si Nena. Kung may kailangan po kayo, senyorita, utusan niyo lang po ako. Si Nena ay may bilugang mukha, parang manika, at mapipintog na pisngi. Tila pamilyar siya kay Elena, kaya tinanong niya, dati ka bang nagsilbi sa silid ng senyor ito? Mukhang natuwa si Nena, naaalala pa po ako ni senyorita. Bahagyang tumango si Elena.
Dati, madalas siyang pumunta sa silid ni Antonio para maglaro, kaya natural na may natatandaan siyang mga tao roon. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit inilipat ni Antonio ang tao nito para pagsilbihan siya. Naalala niya ang 3 taon na nakalipas, kung saan ilang beses siyang napagbintangan ni Antonio na may masamang balak kay Sofia. Hindi maiwasan ni Elena na isipin, baka ipinadala si Nena dito para bantayan siya. Ang silid sa tabi ng lawa ay hindi malaki. Pagpasok pa lang sa tarangkahan ay tanaw na agad ito. Isang lawa ng lotes ang nasa harap. Kung tag-araw, ang mga bulaklak ng lotes dito ay sabay-sabay na namumukadkad. Maliban sa medyo maraming lamok, maganda rin talaga ang tanawin. Sayang nga lang, sa panahong ito, matagal nang nalanta ang mga lotes. Tanging mga tuyong sanga na lamang ang naiiwan, sumasayaw sa ibabaw ng nagyayelong tubig, na lumilikha ng malungkot na tanawin. Ang mapanglo na tanawing ito ang nagpapalamig pa lalo sa silid sa tabi ng lawa kumpara sa labas. Mabuti na lang at mainit sa loob ng silid, nakapagsindi na ng apoy sa pugon, at maaga ring naghanda ng mainit na tubig ang mga katulong. Nagmamadaling lumapit si Nena para tulungan si Elena sa pagligo, ngunit mabilis niyang pinigilan ang kamay nito. Huwag na, kaya ko nang mag-isa. Nanlaki ang mga mata ni Nena sa gulat. Paano po iyon? Paanong hahayaan si senyorita na gawin ang mga bagay na ito? Sinabi ko na, kaya kung mag-isa. Muling sinabi ni Elena, mahinahon ang tono ngunit may diin na hindi matatanggihan. Walang nagawa si Nena kundi ibaba ang hawak niyang damit. Kung gayon po, maghihintay na lang po ako sa labas. Kung may kailangan si senyorita, tawagin niyo lang po ako. Sige, mahinang sagot ni Elena. At hindi na nagsalita pa. Hihintayin niya munang makalabas si Nena at maingat na isara ang pinto bago siya pumunta sa likod ng bayombo at dahan-daang hinubad ang kanyang mga damit. Isang oras ang lumipas bago nakarating si Elena sa silid ni Lola Remedios. Ngunit pagpasok pa lang niya sa pintuan, hinarang na siya ni Antonio. Bakit hindi ka pa nagbibihis? Nanlilisik ang mga mata ni Antonio, puno ng galit ang mukha. May bahid ng pagkasuklam ang tingin niya kay Elena. Balak mong magsuot ng damit alila na ito para kawan ka ni Lola. Bubuksan sana ni Elena ang bibig para magpaliwanag, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Antonio. Itinulak siya nito palabas, puno ng babala ang boses, sinasabi ko sa iyo. Hindi maganda ang kalusugan ni Lola. Hindi niya kakayanin ang anumang pagkabigla. Itigil mo na ang mga kalokohan mong iyan. Kapag nasaktan mo ang damdamin niya, hindi kita palalampasin. Itinulak siya ni Antonio palabas ng silid. Ang kanyang paa na dati nang may pilay, ngayon ay sunod-sunod na naitulak. Sumakit ng husto ang bukong-bukong, dahilan para mawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa. Ang eksenang ito ay sakto namang nakita ni Doña Victoria na papalapit. Antonio, tigilan mo iyan. Nagmamadaling lumapit si Doña Victoria. Nang makitang nakahandusay si Elena at hindi makatayo, agad niyang inutusan ang mga katulong sa tabi na tulungan itong tumayo. Nakatayo lang si Antonio, malamig na nanunood, sa kabamantong hininga. Ina, huwag niyo akong sisihin. Siya ang may masamang balak. Malinaw na naghanda kayo ng bagong damit para sa kanya, pero pinipilit pa rin niyang isuot ang damit alila na ito para makita ni Lola. Hindi ba't gusto niyang mainis si Lola hanggang sa mamatay? Nang marinig iyon, saka lamang napansin ni Doña Victoria ang suot ni Elena. Totoo nga, iyon pa rin ang luma at gasguzing damit alila. Napabuntong hininga siya, ngunit nanatiling malambing ang kanyang boses. Elena, 3 taon kang wala sa mans iyon. Lalong hamina ang kalusugan ni Lola. Hindi dapat nagbuhat ng kamay sa iyo ang kuya mo. Pero nag-aalala lang din siya kay Lola. Itong damit na ito, palitan mo na. Pwede ba? Tumingala si Elena kay Doña Victoria. Pagkatapos ay sinulyapan si Sofia na nakatayo sa tabi, bago mahinang nagsalita. Masyadong masikip ang mga damit. Ang ilang pirasong damit na inihanda ni Doña Victoria ay malamang na tinahi ayon sa sukat ni Sofia. Ngunit mas matangkad siya kay Sofia ng kalahating ulo, kaya natural na hindi kasya sa kanya ang mga damit na iyon. Nang marinig ito ni Doña Victoria, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagsisisi. Ganoon pala. Pagkukulang ko iyon, ipapagawa ko kaagad ng bagong damit para sa iyo. Hindi inaasahan,
Lalo lamang itong nagpagalit kay Antonio. Nanlilisik ang mga mata niyang tumingin kay Elena, mas matalas ang tono. Gaano ba kasikip? Mas matangkad ka lang naman ng kaunti kay Sofia. Hindi ba pwedeng isuot? 3 taon kang naging alila, ngayon mas lalo ka pang nag-iinarte. Huminga ng malalim si Elena. Alam niyang ugali na ni Antonio ang manisi ng iba. Sa harap ng lahat, itinaas niya ang manggas ng kanyang damit. Hindi sa hindi maisuot, kundi hindi sapat ang takip. Pagkasabi noon, agad na umalingaw-ngaw ang mga bulalas ng pagkabigla sa paligid. Nakita lamang ang mga kamay ni Elena na pasa, maga, namumula, at puno ng mga bitak dahil sa lamig. Maraming bahagi ang bukas na at nagdurugo. Napakapangit tingnan. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang mga sugat sa kanyang braso. Hindi malaman kung latigo o yantok ang sanhi. Ang mga luma at bagong sugat ay magkakapatong, may pula, may itim, na parang punit-punit na lambat na umaabot mula braso hanggang likod ng kamay. Sa wakas ay naintindihan ni Antonio ang ibig sabihin ng hindi sapat ang takip. Hindi kasya ang damit, mas maikli ang manggas ng 1 pulgada. Kaya kapag nagbigay galang siya kay Lola, tiyak na makikita ang mga sugat na ito. Sa oras na iyon, kapag nakita ni Lola, gaano kaya ito masasaktan? Naintindihan na rin ni Doña Victoria, hindi mapigil ang tumulo ang kanyang mga luha. Mabilis siyang lumapit, hinawakan ang mga kamay ni Elena. Garalgal ang boses. Akala ko nagtatampo ka kaya ayaw mong magpahawak. Hindi ko alam, nasaktan ba kita? Hindi nagsalita si Elena, hindi rin binawi ang kamay. Hinayaan lamang si Doña Victoria na hawakan ito. Sa tabi, namumula na rin ang mga mata ni Nena. Humihikbing nagsalita, kaya pala ayaw ni Senyorita na pagsilbihan ko siya. Puro sugat din po ba ang buong katawan niya? Puro sugat ang buong katawan. Ang mga nasa braso pa lang ay sapat na para makapagpanginig sa mga tao. Kung totoong puro sugat ang buong katawan niya, agad na nataranta si Doña Victoria. Bumilis din ang kanyang paghinga. Bilisan niyo, tawagin ang manggagamot. Isang katulong ang sumunod at umalis. Samantala, si Sofia na nakatayo sa tabi ay humahagulgol na, paano nila nagawa ito kay ate? Sa totoo lang, kung hindi nagsalita si Sofia, baka nakapagtimpi pa si Elena. Ngunit nang mabigkas ang mga salita, isang hindi mapigil ang sama ng loob ang umusbong sa kanyang puso. Tinitigan ni Elena si Sofia. Malamig ang mga mata. Mas malamig pa ang boses. Natural na utos ng prinsesa. Sino mang manakit sa akin ay may gantimpala mula sa kanya. Kung mas malupit ang pananakit, mas malaki ang gantimpala. Kung mas malupit, mas malaki ang perang gantimpala. Sino ba naman kasi ang nagsabi sa akin? Basagin ko ang plorera niyang salamin. Pagkasabi noon, nanigas ang katawan ni Sofia. Nanlaki ang kanyang mga mata. Matalim na nakatitig kay Elena. Sunod-sunod na tumulo ang malalaking butil ng luha na para bang siya ang nagtiis ng 3 taong pagdurusa. At ang katulong na nakatayo sa likod ni Sofia ay yumuko, tahimik at walang imik. 3 taon. Ang katulong na nagbintang sa kanya noon ay naroon pa rin sa tabi ni Sofia. Namumuhay ng mapayapa at hindi naparusahan. Kaya naman, ang mga salitang pagkaawa na sinabi ni Doña Victoria kanina ay parang katatawanan lamang sa pandinig ni Elena. Nang makita ang kabutihang loob ni Sofia na tuwirang tinanggihan ni Elena, agad na nawala ang pagsisisi sa puso ni Antonio. Malamig siyang nagsalita. Hindi mo kailangang magsalita ng may panunuya. May sugat ka pala, bakit hindi mo sinabi agad? Hindi ka ba marunong magsalita? Kung sinabi niya agad, tiyak na pupunta siya sa pagamutan ng kaharian para kumuha ng gamot para sa kanya. Mahinahon ang tono ni Elena. Hinayla ang kamay mula sa pagkakahawak ni Doña Victoria. Sumagot, kanina ko pa sana sasabihin. Ngunit hindi ako binigyan ng pagkakataon ni senyor ito. Dumilim ang tingin ni Antonio. Nakabalik na siya sa mansiyon. Pero ayaw pa rin siyang tawaging kuya. Lalong sumiklab ang galit sa kanyang puso. Bumaba ang kanyang boses. Gusto kong itanong, kahit paano'y ikaw ang senyorita ng Mansiyon de la Vega. Mula pagkabata, natuto ka ng eskrima kasama ang mga maestro sa mansiyon. Sino ba talagang magaling sa puok labahan na nakasakit sa iyo ng ganito? Isang tanong na nagpasikip sa puso ni Elena. Yumuko siya at ibinaba ang manggas. Mahina ang boses ngunit nakakapangilabot sa lamig. Noong una, lumaban din ako.
Tulad ng sinabi ni Senyor ito, hindi nga kalaban ang mga katulong na iyon. Ngunit kung hindi sila manalo sa lakas, gagamit sila ng maruruming paraan. Halimbawa, habang natutulog ako, babuhusan nila ng malamig na tubig ang kama ko. Sa oras ng pagkain, ang iba ay may sabaw, ako ay may pinaghugasan. Ang mga damit na pinaghirapan kong labhan ay itatapon sa Poso Negro. O ang trabaho na dapat ay sa kanila, lahat ay ipapasa sa akin. Pagdating dito, tumingala siya kay Antonio, malamig ang mga mata, walang bahid ng emosyon ngunit sapat para manginig ang mga kamay nito. Nagsumbong din ako sa tagapamahala, ngunit palo lang ang natanggap ko. Kalaunan, hindi na ako lumaban. Kung basa ang kama, sa sahig ako natutulog. Kung may maduming tubig ang pagkain, kinakain ko pa rin. Minsan, nasobrahan sa palo ang tagapamahala, muntik na niya akong mapatay. Siguro dahil sa respeto sa Mansiyon de la Vega kaya medyo gamaan ang kamay niya pagkatapos noon. Nang makita ang gulat sa mga mata ni Antonio, bahagyang ngumiti si Elena. May halong pang-uuyam, kaya iniisip ni Senyor ito na tiniis ko ang lahat ng iyon para makakuha ng awa at pagsisisi mula sa inyo. Huwag kang mangmang. Paanong hindi ko makikilala ang sarili kong katayuan? Maaaring maawa kayo, ngunit hinding-hindi kayo magsisisi. Pagkarinig nito, marahil ay lihim pa kayong nagpapasalamat sa loob-loob ninyo na ako ang ipinatapon sa puok labahan noon. At hindi si Sofia, tama ba? Nang makita ang mapanuring tingin ni Elena, naramdaman ni Antonio na parang may isang hindi nakikitang kamay na pumupunit sa kanyang puso. Ngunit, hindi siya makapagbitiw ng kahit anong pagtutol. Elena, tama na. Napahawak si Doña Victoria sa dibdib. Tumutulo ang luha, nahihirapan na ring huminga. Kasalanan ko lahat, nagkasala ako sa iyo. Walang kasalanan sa akin si Doña Victoria. Nanatiling mahinahon ang tono ni Elena, mukhang napakabait pakinggan. Ngunit ang kabaitang ito ay lubos na naiiba kay Sofia. Ang kabaitan ni Sofia ay nagpapadama ng init at ginhawa, samantalang ang kabaitan ni Elena ay parang isang malambot na espada. Bawat salita ay humihiwa ng malalim, nagpapadugo sa sakit. Inalagaan ako ni Doña Victoria ng 15 taon, may utang na loob ako. Tama lang ang lahat ng ginawa ninyo. Pero may sama ka ng loob. Muling nagsalita si Antonio. Ang sakit na nararamdaman sa puso ay lalong nagpainit ng kanyang ulo. Para siyang nakikita ang kalooban ni Elena. Malamig na ngumiti. Lahat ng ginagawa mo ngayon ay sinasadya. Sinadyang maging malamig sa amin. Sinadyang mahulog sa harap ni Ina. Ginamit mo rin ba ang paraang ito kay Kapitan Miguel para kawan kanya at pasakayin sa karwahe pauwi? Elena, tandaan mo ito, si Kapitan Miguel ay hindi mo nakasintahan. Sa kasalukuyan, siya ang kasintahan ni Sofia. Malapit na silang ikasal. Nang makita ang galit na mukha ni Antonio, hindi maiwasang mapabuntong hininga ni Elena. Kahit paano, naging kuya niya ito ng 15 taon. Bawat salita nito ay tumatama sa kanyang puso, walang mintis. Mabuti na lang, ang puso niya ay nahasa na sa loob ng 3 taon. Matagal nang hindi nakakaramdam ng sakit o sugat. Masyadong abala si Senyor ito. Marahil nakalimutan na niyang 3 taon na ang nakalipas nang itulak niya ako mula sa maliit na asoti. Noon pa man ay napilayan na ako. Hindi pa gumagaling ay ipinadala na ako sa puok labahan. Sa loob ng 3 taon, madalas sumampong ang pilay ko sa paa. Ngayon, nang sipain ako ni Senyor ito palabas ng karwahe, napilayan na naman ako. Kaya kanina ay talagang hindi ako makatayo ng maayos. Tungkol naman kay Kapitan Miguel, ano ang iniisip ni Senyor ito para isiping kawan niya ako? Masyado ninyo akong minamaliit o masyado ninyong minamaliit si Senyorita Sofia. Ang mga salitang ito ang nagpahiya kay Sofia na nakatayo sa tabi. Hindi maiwasang tumingin si Antonio kay Sofia nang may pag-aalala. Pagkatapos ay lumingon at sumigaw kay Elena, "Huwag kang maghasik ng lagim dito. Ang ugali mo, ako ang pinaka nakakakilala. Kahit 3 taon na ang lumipas, ikaw pa rin yung makitid ang isip, hindi nagpapalampas ng sama ng loob. Binalaan kita, nandito ako, huwag mong asahang maapi mo si Sofia." "Kuya," garalgal na tinig ni Sofia ang umalingaw-ngaw. "Huwag kang ganyan, wala namang ginagawang masama si ate sa akin." "Sofia, masyado kang mabait.
Kumunat ng husto ang noo ni Antonio. Itinuro si Elena, pero hindi ka katulad niya. Malalim ang iniisip niya. Makitid ang puso. Itinapon natin siya sa pook labahan ng 3 taon nang hindi pinapansin. Ngayong nakalabas na siya, tiyak na gag-antay siya sa atin. Alam niyang si Ina ang pinakamamahal ka, pero sinasadya niyang maging malamig at malayo. Sinadyang ipakita ang katawan niyang puno ng sugat sa harap ni Ina. Tingnan mo, si Ina ay ganito na kung umiyak. Lumingon si Sofia kay Doña Victoria. Totoo nga, halos hindi na makilala sa kaiiyak si Doña Victoria. Nakasandal na lamang sa katulong sa tabi at hirap na humihinga. Nang marinig ang sinabi ni Antonio, tila gustong tumutol ni Doña Victoria. Itinaas ang kamay ngunit walang salitang lumabas. Naisip ni Sofia, hindi pa niya kailanman nakita si Doña Victoria na ganito. Kahit noong ipinadala si Elena sa pook labahan, ilang patak lang ng luha ang pamatak dito. Pagkatapos ay inalo pa siya. Ngunit ngayon, hindi kaya, tulad ng sinabi ni Kuya, lahat ng ito ay sinadya ni Elena. Si Elena, ganoon ba talaga siya kalalim mag-isip, hindi mapigilan, muling tumingin si Sofia kay Elena. Ngunit sakto namang tumingin din sa kanya si Elena. Ang mga matang iyon, malinaw na parang malamig na hamog, ngunit napakatalas. Na parang isang patalim na tumutusok sa kanyang puso, na hindi niya kayang salubungin, kaya mabilis siyang umiwas ng tingin. Samantalang si Elena, bahagya lamang yumuko kay Doña Victoria. Marahil hindi angkop na makita ni Elena si Lola ngayon. Pakiusap kay Doña Victoria na pakisabi kay Lola. Bukas na lamang ako bibisita sa kanya. Pagkasabi nito, tumalikod si Elena at umalis. Hindi na muling lumingon sa sino man sa pamilya de la Vega. Ngunit ang paika-ika niyang anyo habang papalayo ay malalim na tumatak sa puso ng bawat isa sa pamilya de la Vega. Maging kay Kapitan Miguel. Matapos lamang may hatid ni Sofia si Doña Victoria, saka lamang nakita ni Antonio si Kapitan Miguel. Nakatayo ito sa ilalim ng pasilyo hindi kalayuan. Ang mga nangyari kanina ay marahil malinaw niyang nasaksihan. Kumunat ang noo ni Antonio sa inis, lumapit at nagtanong, bakit ka nandito? Nagbigay ang mahal na hari ng ilang pambihirang halamang gamot. Naisip kong hindi ko kailangan, kaya dinala ko rito para kay Lola Remedios. Dahan-daang sumagot si Kapitan Miguel. Kalmado ang mukha, tulad ng dati na walang bahid ng emosyon. Ngunit pakiramdam ni Antonio ay mayroong kakaiba. Kumunat ng husto ang kanyang noo. Sinuri si Kapitan Miguel mula ulo hanggang paa. Bago nagsalita, sabihin mo ang totoo, nandito ka para kay Elena, hindi ba? Yumuko si Kapitan Miguel at tiningnan ang kahon ng regalo na naglalaman ng mga halamang gamot sa kanyang kamay. Hindi nagsalita. Lalong nabahala si Antonio. Hindi ka naman ipinatawag ngayon. Sinadya mong pumunta sa tarangkahan ng palasyo para sunduin siya. Tama ba? Nanatiling tahimik si Kapitan Miguel. Lumaki si Antonio kasama si Kapitan Miguel mula pagkabata. Paanong hindi niya maiintindihan na ang katahimikang ito ay isang pag-amin? Bumaba ang kanyang boses. Halos pabulong na sinabi, Miguel, may sakit ka ba? Noong si Elena ang laging sumusunod sa iyo, hindi mo siya pinapansin. Ngayong ikaw na ang kasintahan ni Sofia, saka ka magpapakita ng interes sa kanya. Binalaan kita, 2 lang ang kapatid kong babae. Huwag mo akong piliting kalimutan ang ating pagkakaibigan. Nang marinig iyon, bahagyang ngumisi si Kapitan Miguel, tumingala kay Antonio. Puno ng pang-uuyam ang mga mata, kung makapagsalita ka. Akala mo'y napaka-maalalahanin mo kay Elena. Ngunit malinaw, ang taong bawat salita ay tumutusok sa puso nito ay walang iba kundi si Antonio. Isang salita mula kay Kapitan Miguel ang nagpatahimik sa lahat ng galit ni Antonio. Nanlilisik ang mga mata niyang tumingin kay Kapitan Miguel. Nag-isip ng husto ngunit isang pangungusap lamang ang lumabas, mas mabuti ka ba sa akin? Huwag mong kalimutan, kasama ka rin doon 3 taon na ang nakalipas. Kinamumuhian ka niya gaya ng pagkamuhi niya sa akin. Alam ko. Malamig na tinig ni Kapitan Miguel ang umalingaw-ngaw. Bahagyang yumuko ang mga mata, madilim at hindi malaman ang emosyon. Ang mga matamis na tinapay sa karwahe, hindi niya ginalaw. Huwag nang banggitin ang matamis na tinapay. Kahit ang pampainit ng kamay ay iniwan niya sa kinalalagyan. Hindi man lang hinawakan. Ngayon, kung hindi dahil ginamit niya ang pangalan ni Lola Remedios para pilitin ito.
Marahil ay hindi man lang ito sasakay sa kanyang karwahe. Ano ang unang sinabi nito sa kanya? Nagbibigay-pugay po ang abang lingkod kay Kapitan Miguel. Ngunit dati, ang paborito niyang sabihin sa harap nito ay, mahal ni Elena si Kuya Miguel. Pag naiisip ito, lalong naging madilim at tahimik ang paligid ni Kapitan Miguel. Halatang hindi ito inaasahan ni Antonio. Alam niyang tiyak na may sama ng loob si Elena sa kanilang dalawa ni Kapitan Miguel. Ngunit dati, kahit gaano pa ito kagalit, basta magpakita lang ng kaunting kabaitan si Kapitan Miguel, masaya na itong lalapit. Hindi niya inaasahan ngayon, kahit nagpakita na ng intensyong makipag-ayos si Kapitan Miguel. Lubos itong binaliwala, naalala ang mga sugat sa braso nito. Biglang nag-alab ang galit sa mga mata ni Antonio. Ang mga alila sa puok labahan. Paano nila nagawang saktan ng ganito ang kapatid niya? Kahit pautos ng prinsesa, si Elena pa rin naman ang senyorita ng mansiyon. Wala ba silang kahit kititing na respeto? Sumakit ang kanyang dibdib, lalong tumindi ang galit, nanlilisik ang mga mata niyang tumingin kay Kapitan Miguel. Walang pakundangang nagtanong, may dala ka bang gamot pansugat mula sa hukbo? Ang gamot pansugat ni Kapitan Miguel ay mula sa lambak ng mga manggagamot. Kilalang napakabisa. Wala, malamig na sagot ni Kapitan Miguel. Ngunit kumuha pa rin ng isang bote ng linimento mula sa loob ng kanyang damit, ngunit napilayan siya. Itong bote ng linimento ay makakatulong siguro. Inagaw ito ni Antonio, walang galang na nagsabi, salamat, saka tumalikod at umalis. Ngunit 2 hakbang pa lang ang nagagawa. Bumalik siya, hinawakan ang kwelyo ni Kapitan Miguel, at pabulong na nagbabala, huwag kang mag-iisip ng hindi dapat. Napatingin lamang si Kapitan Miguel sa kanya. Bahagyang kumerba ang gilid ng labi sa isang malamlam na ngiti, kalahating nanguuyam, kalahating hindi. Ang mapanghamak na tingin na iyon ay tila nagsasabing, hindi mo ako mapipigilan. Labis na nainis si Antonio. Totoong hindi niya mapipigilan si Kapitan Miguel, ngunit kaya niyang pigilan si Elena. Malamig siyang bumantong hininga, iwinasiwas ang manggas at umalis. Inayos ni Kapitan Miguel ang kanyang damit. Pagkatapos ay tinawag ang isang katulong mula sa malayo. Iniabot ang kahon ng regalo sa kamay nito. Ibigay mo kay Lola Remedios. Pagkasabi nito, tumalikod na rin siya at umalis. Sa labas ng mansiyon, naghihintay ang kanang kamay ni Kapitan Miguel, si Sargento Mateo. Nang makitang lumabas si Kapitan Miguel, hindi maiwasang magulat ni Mateo. Kapitan, bakit ang bilis ninyo? Hindi sumagot si Kapitan Miguel. Kumuha lamang ng isang bote ng gamot pansugat mula sa loob ng kanyang damit. Nagsabi, ibigay mo kay Binibining Elena. Tumango si Mateo bilang pagsang-ayon. At casual na nagtanong, nasugatan po ba si Binibining Sofia? Bakit hindi na lang po kayo ang magbigay? Pagkasabi noon, nakatanggap siya ng isang tingin na kasing lamig ng yelo mula kay Kapitan Miguel. Agad na naintindihan ni Mateo, ang bote ng gamot na ito ay para sa isa pang Binibining de la Vega. Mabilis siyang tumahimik, tumalikod at pumasok sa mansiyon. Sa mga sandaling iyon, maingat na pinapahiran ni Nena ng gamot mula sa pagamutan ng mansiyon ang mga sugat ni Elena. Ang maliit na dalagang ito ay napakadaling mapaluha. Mula nang makita ang mga sugat sa braso ni Elena, hindi pa tumitigil ang kanyang mga luha. Nang makita siyang umiiyak habang naglalagay ng gamot, hindi na rin natiis ni Elena. Mahinang pinayuhan. Kung iiyak ka ng ganyan, iisipin ng iba na inaapi kita. Mabilis na pinunasan ni Nena ang kanyang mga luha, ngunit garalgal pa rin ang boses. Senyorita, napakarami ninyong pinagdaan ng hirap. Malinaw na tao siya ni Antonio, ngunit naaawa siya sa kanya. Hindi malaman ni Elena kung ano ang mararamdaman. Mahina lamang siyang napabuntong hininga, hindi na nagsalita pa. Ngunit nang magsalita na si Nena ay hindi na mapigilan. Humihikbi habang nagsasalita, sobra naman si Senyor ito Antonio. Malinaw na kayo ang naghirap, kayo ang puno ng sugat. Bakit panay ang pagtatanggol niya kay Senyorita Sofia? Kawawa naman kayo, Senyorita. Huhuhu. Muling bumuhos na parang sirang gripo ang mga luha ni Nena. Walang magawang tiningnan ni Elena ang pag-iyak nito. Napilitan na lamang ngumiti ng mapait. Sinasabi mo siya ng ganyan. Hindi ka ba natatakot na pauwiin ka niya at pagbayarin? Ako'y nasa silid sa tabi ng lawa na. Mula ngayon ay tao na ako ni Senyorita. Hindi na niya ako sakop.
Galit na pinunasan ni Nena ang mga luha. Sumangot, akala ko pa naman dati mabait si senyor ito Antonio. Kainis. Nang makita ang galit na mukha ni Nena, hindi malaman ni Elena kung talagang naaawa ito sa kanya, o nagpapanggap lamang para makuha ang kanyang tiwala. Malinaw, maging ang mga pinakamalapit sa kanya ay isa-isang siyang tinalikuran. Hindi talaga siya makasigurado kung ang isang taong walang kaugnayan sa kanya, na hindi man lang umabot sa 10 pangungusap ang pag-uusap nila, ay maaaring maging tapat sa kanya. Ang tunay na pagmamahal para sa kanya ay talagang napakalayo na. Sa mundong ito, bukod kay Lola, mayroon pa bang tunay na nagmamalasakit sa kanya? Nang tingnan ang maliit na mukha ni Nena, hindi makapag-isip ng maayos si Elena, kaya ibinaling na lamang niya ang tingin sa ibang direksyon. Ngunit nang tumingin siya sa bintanang bahagyang nakabukas, hindi niya maiwasang kumunat ang noo. Nakita lamang ang 2 tao na mabilis na naglalakad sa tulay na bato sa tabi ng lawa ng lotes. Ang isa ay ang batang utusan sa silid ni Antonio, at ang isa naman ay matangkad ang pangangatawan, tiyak ang mga hakbang. Mukhang pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung sino. Nang makita ang tingin ni Elena, tumingin din sa labas si Nena. At nagulat na nagsalita, hindi ba si Sargento Mateo iyon? Sargento Mateo. Si Mateo, sa wakas ay naalala ni Elena, nakita na niya ito noon. 5 taon na ang nakalipas. Si Mateo na ang pinaka-pinagkakatiwalaang tauhan ni Kapitan Miguel. Ngunit bakit siya pupunta sa kanya? Hindi maiwasan ni Elena na maisip ang mayabang at malamig na mukha ni Kapitan Miguel. Bahagyang sumikip ang kanyang puso. Tingnan mo kung ano ang kailangan nila. Opo, sagot ni Nena at lumabas. Nakita ni Elena sa bintana na kinausap ni Mateo si Nena ng ilang salita. Pagkatapos ay may iniabot dito. Tumingala ito, ang tingin ay nakatuon sa kanya. Sa siwang ng bintana, nagtama ang kanilang mga mata. Hindi nagmadali si Mateo. Magalang na nagbigay pugay sa kanya, saka tumalikod at umalis. Hindi nagtagal, bumalik si Nena. May dalang 2 bote ng gamot. Senyorita, ito po ang gamot pansugat na pinadala ni Kapitan Miguel. At ito naman po ang linimento na pinadala ni Senyor ito Antonio. Pero sa tingin ko po ay galing din ito sa hukbo. Totoo ngang galing sa hukbo. Si Antonio ay laging malapit kay Kapitan Miguel, kaya hindi katakatakang magkaroon ito ng linimento mula sa hukbo. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit nila dinala ang mga ito sa kanya. Dahil ba sa kanyang mga sugat, o para mapawi ang mumurahing pagsisisi sa kanilang mga puso, lalo na si Antonio. Sampal tapos candy, nakakatuwa ba talaga? Iyon na lang. Mahina niyang sabi. Walang balak tanggapin ang 2 iyon. Susubukan sanang manghikayat ni Nena. Ngunit nang makita ang malamig na mukha ni Elena, hindi na rin siya nang ahas pang magsalita. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elena hanggang umaga. Hindi niya rin alam kung bakit. Marahil dahil masyadong mainit ang pugon sa silid. Malayong malayo sa sira-sirang bahay na gawa sa kahoy, na malamig at basa. Kung saan siya tumira ng 3 taon. O marahil dahil sa malinis, malambot, at mainit na kumot at kutsan na nakabalot sa kanya. Lahat ay napakaganda na pakiramdam ni Elena ay nasa isang panaginip lamang siya. Hindi totoo. Inakala niyang habang buhay na siyang maninirahan sa pook labahan ng palasyo, hanggang sa sumikat ang unang sinag ng araw sa silid. Saka lamang siya tila nagising mula sa panaginip, naintindihan na talagang nakabalik na siya. Naghanda si Doña Victoria ng bagong damit para sa kanya, marahil ay binili sa mananahi. Bagaman medyo hindi pa rin kasya, sapat na ito para matakpan ang mga sugat sa kanyang braso. Kaya naman, maaga siyang pumunta sa silid ni Lola Remedios. Sa oras na ito, nagdarasal si Lola Remedios. Magalang na naghintay si Elena sa labas, walang balak na istorbohin ito. Ngunit parang may naramdaman, biglang lumingon si Lola Remedios sa kanya. Agad na namula ang mga mata nito. Nakabalik ka na. 3 maikling salita, ngunit puno ng hindi masukat na sakit. Hindi napigilan ni Elena ang mga luha. Pumasok siya sa loob. Lumuhad, ang apo ninyong si Elena ay nagbibigay pugay. Lola, halika rito. Titingnan ka ni Lola ng maigi. Nanatili si Lola Remedios sa posisyong nakaluhod sa pagdarasal, ngunit patuloy siyang kinakawayan. Lumuhad si Elena palapit kay Lola Remedios.
para mas makita siya nito ng malinaw. Ang payat at nanginginig na mga kamay ni Lola Remedios ay marahang humaplos sa kanyang mukha. Pamayat ka. Dalawang maikling salita na nagpabuhos ng luha ni Elena na parang ulan. Yamakap siya kay Lola Remedios, paulit-ulit na tumatawag ng Lola. Na pati ang mga katulong sa paligid ay palihim na nagpupunas ng luha. 3 taon na ang nakalipas. Matapos bumalik si Sofia, halos lahat ng tao sa mansiyon ay lumipat na ng panig kay Sofia. Naawa sila sa kalagayan ni Sofia. Inalala ang kanyang nararamdaman. Inalo siya na mula noon ay mamahalin na nila siya ng buong puso. Tanging si Lola Remedios lamang ang nakapansin kay Elena, na nakatayo sa isang sulok, hindi alam ang gagawin. Sinabi nito sa kanya na, anuman ang mangyari, siya pa rin ang pinakamabait at pinakamagandang apo sa puso nito. Matapos siyang maparusahan sa puok labahan, minsan niyang narinig sa mga katulong na dahil sa kanya, personal na pumasok si Lola Remedios sa palasyo para makiusap sa Maharani. Ngunit hindi pa man nakakaharap sa Maharani ay hinamak na siya ng prinsesa at pinalaya sa palasyo. Pinagtawanan ng mga katulong si Lola Remedios dahil hindi raw nito alam ang kanyang lugar. Nagmamarunong. Nagalit si Elena, binugbog niya ang mga madaldal na katulong na iyon. Iyon din ang pagkakataong muntik na siyang mapatay ng tagapamahala sa palo. Ngunit hindi siya nagsisisi dahil mula noon ay wala nang nangahas na magsalita ng masama tungkol kay Lola Remedios sa harap niya. Nag-iyakan ang maglola ng matagal bago unti-unting kumalma. Mapagmahal siyang tiningnan ni Lola Remedios. Nakauwi ka na, mula ngayon nandito na si Lola. Walang sino man ang mang-aapi sa iyo. Sinabi rin ito ni Doña Victoria. Ngunit hindi ito pinansin ni Elena. Ngunit ngayon, nang marinig mula sa bibig ni Lola Remedios, naramdaman niyang ang puso niyang nagyelo sa loob ng 3 taon ay sa wakas nagkaroon ng init. Mariin siyang tumango. Tiningnan ang kulubat na mukha ni Lola Remedios. Isang pagkaawa ang namuo sa kanyang lalamunan. Kung gayon, kailangan ninyong mabuhay ng matagal, Lola. Laging samahan ninyo ako. Oo, natatawa habang lumuluha si Lola Remedios. Nang dalhin ni Doña Victoria si Sofia para magbigay galang kay Lola Remedios. Tapos nang kumain ng almusal si Elena kasama nito. Nang makita ang magkayakap na maglola, naantig si Doña Victoria. Ngunit sinabi pa rin kay Lola Remedios, Ina, ngayong nakabalik na si Elena. Maaari na sigurong pagpasyahan ang kasal kay Kapitan Miguel. Nakaharap si Elena kay Lola Remedios. Mula simula hanggang dulo ay hindi niya tiningnan si Doña Victoria. Nang marinig ang tanong na ito ay wala siyang naging reaksyon. Ngunit sa loob-loob niya ay nagtaka siya. Ang kasal ni Sofia kay Kapitan Miguel. Ano ang kinalaman sa pagbabalik niya o hindi? Hindi niya inaasahan na marahang papaluan ni Lola Remedios ang kanyang kamay. Napakalambing ng tono. Elena, apo, sabihin mo kay Lola. Mahal mo pa ba si Miguel? Natigilan si Elena. Automatikong napatingin kay Sofia. Nakita lamang niyang tensyonado ang mukha nito. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ay agad itong yumuko. Nagpapakita ng kaawa-awang anyo na parang isang maliit na nobyang inaapi. Automatiko ring hinawakan ni Doña Victoria ang kamay ni Sofia. Bahagyang kumiling ang katawan palapit dito, na parabang natatakot na apihin ito ni Elena. Naramdaman ni Elena ang kirot sa kanyang mga mata. Malinaw na dati, siya ang inaalagaan ni Doña Victoria sa kanyang palad. Binawi niya ang kanyang tingin. Kung sasabihing walang bahid ng pait, tiyak na kasinungalingan iyon. Ngunit, hindi na mahalaga ang lahat. Nakikita na niya ang kasalukuyang sitwasyon. Ang may kasunduan sa kasal kay Kapitan Miguel ay si Sofia pa rin. Ngunit mahal siya ni Lola Remedios. Alam nitong dati siyang labis na nagmamahal kay Kapitan Miguel. Kaya kung magbubukas siya ng bibig, tiyak na ipaglalaban ni Lola Remedios ang kasal na ito para sa kanya. At sina Sofia at Doña Victoria na ngayon ay labis na nag-aalala. Ay dahil natatakot silang isang salitang mahal ang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit malinaw, sobra na ang kanilang pag-aalala. Ngumiti ng malambing si Elena kay Lola Remedios. Lola, matagal ko nang hindi mahal si Kapitan Miguel. Sa labas ng pinto, isang hakbang na papasok sana sa hagdanan ang biglang huminto. Sa loob, narinig lamang ang boses ni Lola Remedios, talaga ba? Pero noon, gustong-gusto mo ang batang iyon na si Miguel. Mga bagay lang iyon ng kabataan, Lola.
Pinutol ni Elena si Lola Remedios. Isa pa, ang kasunduan sa kasal ay sa pagitan ng panganay na anak ng mga De la Vega at panganay na anak na babae ng mga ilustre, o ibang pamilya. Walang kinalaman sa akin iyon. Lola, apelyido ko po ay Cruz. Ang pagpapalit niya sa apelyidong Cruz ay nasabi na niya kay Lola Remedios noon pa. Ngunit nang marinig itong muli ngayon, nakaramdam pa rin ng pait si Lola Remedios. Niyakap niya si Elena, paulit-ulit na tumatango, mabuti rin ang Cruz. Mabuti ang Cruz. Ano man ang apelyido, siya pa rin ang pinakamabait niyang apo. Habang nag-uusap, dalawang anino ang sunod-sunod na pumasok sa silid, sina Antonio at Kapitan Miguel. Mula nang makita muli si Elena kahapon, tila hindi pa ngumingiti si Antonio. Ngayong narinig ang usapan ng maglola, lalong dumilim ang mukha ni Antonio. Lumapit siya para magbigay galang. Si Antonio po ay nagbibigay pugay kay Lola. Pagkasabi nito, hindi na hinintay ang reaksyon ni Lola Remedios. Nanlilisik na ang mga matang tumingin kay Elena, malakas na samaway. Hindi pa nababago ang talaang kanan. Bakit ka basta-basta nagpalit ng apelyido? Alam ni Antonio na ang tunay na ama ni Elena ay apelyidong Cruz. Ngunit malinaw na pinalaki siya ng Mansion de la Vega. Bakit kailangang dalhin ang apelyidong Cruz? Malinaw na siya pa rin ang panganay na senyorita ng Mansion. Nang makitang walang dahilan na nagagalit si Antonio, kumunat ang noo ni Doña Victoria, mahinang samaway. Antonio, magsalita ka ng maayos. Saka lamang sumulyap si Antonio kay Lola Remedios. Nakitang hindi maganda ang timpla nito, kaya pilit niyang pinigil ang kaunting galit. Sakto namang umalingaw-ngaw ang kalmado at malamig na boses ni Elena, na parang isang matalas na patalim na pumutol sa pagkukunwari ng Mansion de la Vega. 3 taon na ang nakalipas. Sa ikalawang araw matapos akong maparusahan sa puok labahan, si Don Alejandro mismo ang nagsabi sa maharani na ako ay si Elena Cruz. Kung hindi na bago ang talaang kanan, baka nagkasala ng pagtataksil sa kaharian si Don Alejandro. Agad na hindi makapaniwalang tumingin si Antonio kay Elena. Automatiko niyang gustong paratangan itong nagsisinungaling. Ngunit nang makitang nakaupo lamang sa tabi ang kanyang ina, nakayuko. Walang balak magsalita, naintindihan na niya ang sagot. Ngunit, paano nangyari iyon? Mula pagkabata, si Don Alejandro ang pinakamamahal kay Elena. Paano niya nagawang palitan ang apelyido nito? Pakiramdam na parang pinupunit ang puso ang muling nagpahirap sa paghinga ni Antonio. Labis siyang nainis, laming-galinga, ngunit walang nakitang kaaya-aya. Kaya iwinasiwas niya ang manggas at umalis. Ang kilos niyang iyon ang nag-iwan ng kaunting pagkailang sa silid. Lumapit si Kapitan Miguel. Yumuko. Si Miguel po ay nagbibigay pugay kay Lola Remedios. Kay Kapitan Miguel naman, napakabait ni Lola Remedios. Isang batang general na may marangal na tindig, higit sa karaniwan ang talino. Kahit kailan ay magalang at maayos. Paanong hindi siya magugustuhan ng mga nakatatanda? Mabilis na kumaway si Lola Remedios. Kapitan Miguel, maupo ka. Kahapon ay nagdala ka pa ng napakaraming mamahaling halamang gamot. Dapat sana'y personal akong nagpasalamat. Umupo si Kapitan Miguel sa tapat ni Sofia. Ngumiti ng mahinahon kay Lola Remedios. Malakas pa po ang aking mga magulang, hindi pa nila kailangan ang ginseng at sungay ng USA na bigay ng mahal na hari. Natural na mas nararapat para kay Lola Remedios para palakasin ang katawan. Masayang tumawa si Lola Remedios, napakabait na bata. Tamang-tama ang dating mo ngayon. Kanina lang ay kinakausap ako ng tita mo, gusto nang maayos ang kasal ninyo. Bakit hindi mo tanungin ang mga magulang mo kung kailan sila libre para mag-usap ang dalawang pamilya? Nang marinig ang sinabi ni Lola Remedios, saka lamang lumingon si Kapitan Miguel kay Sofia. Nang maramdaman ang tingin ni Kapitan Miguel, agad na yumuko si Sofia. Namula ang mga pisngi na parang hinog na mansanas. Ito ang nagpatawa kay Doña Victoria. Itong batang ito, nahihiya na naman. Pagkasabi nito, lumingon si Doña Victoria kay Kapitan Miguel. Malambing na nagsabi, Miguel, alam mo naman, hindi na kayo mga bata. Dapat nang maayos ang kasal na ito. Tumango si Kapitan Miguel, tila sumasang-ayon sa sinabi ni Doña Victoria. Ngunit bigla, lumingon siya at nagtanong kay Elena. Ano po ang masasabi ni Binibining Elena?
Natigilan si Elena, puno ng pagtataka at pagsusuri ang tingin niya kay Kapitan Miguel. Ano ang kinalaman nito sa kanya? Hindi lang si Elena, kundi maging sina Doña Victoria at Sofia ay natulala. Nakita lamang na sumulyap si Sofia kay Kapitan Miguel. Pagkatapos ay tumingin kay Elena, at hindi maiwasang mapansin na kanina pa. Habang kausap ni Kapitan Miguel si Lola Remedios, ang tingin nito ay palaging nakatuon kay Elena. Agad na namula ang kanyang mga mata. Hindi kaya, ang nasa puso talaga ni Kapitan Miguel ay si Elena. Ngunit siya ang kasintahan nito. Natural na nakita ni Doña Victoria ang sama ng loob sa mga mata ni Sofia. Ngunit si Kapitan Miguel ngayon ay paborito ng Maharani. Kahit siya ay hindi nangangahas na magtaas ng boses dito, napilitan na lamang magkunwaring mahinahon. Nagsabi, Miguel, ang kasal ninyo ni Sofia, bakit kailangang tanungin si Elena? Oo nga, bakit kailangang itanong sa kanya? Puno rin ng pagtataka ang puso ni Elena. Nakita lamang na nanatiling mahinahon at magalang si Kapitan Miguel. Nagsabi, huwag po kayong magkamali, Doña Victoria. Si binibining Elena po, sa pangalan, ay siya pa ring panganay na senyorita ng mansiyon. Tinatawag siyang ate ni Sofia. Ayon sa pagkakasunod-sunod, kung magpapakasal, nararapat lamang na mauna ang kasal ni binibining Elena. Ang mga salitang ito, mukhang may katwiran. Kahit paano, sa mga pamilyang nagpapahalaga sa tradisyon, kung hindi pa kasal ang panganay na babae, ang mga nakababatang kapatid ay karaniwang hindi maaaring magpakasal. Ngunit, hindi naman kailanman naging masyadong mahigpit ang Mansiyon de la Vega sa mga ganoong patakaran. Sa pagkakaalam ni Elena, hindi rin naman ganoon kahigpit sa tradisyon ang pamilya ni Kapitan Miguel. Ngayong ganito ang sinasabi ni Kapitan Miguel, marahil ay gusto lamang niyang mag-asawa na siya agad. Nag-aalala ba siyang muli siyang susundan nito tulad ng dati? Palihim na natawa si Elena sa kanyang kalooban. Ngunit bahagya lamang kumerba ang kanyang labi nang walang pakialam. Kung susundin ang sinabi ni Kapitan, dapat mauna si Senyor Ito Antonio. Kahit paano, si Senyor Ito Antonio ang kuya niya. Ngunit wala pang balita tungkol sa pag-aasawa ni Senyor Ito Antonio. Kung hihintayin pang makasal si Antonio, tapos ay hihintayin pang makasal siya. Saka pa lamang magpapakasal sina Sofia at Kapitan Miguel. Baka abutin pa ng 1 o 2 taon. Hindi siya nagmamadali, ngunit ang mga magulang ni Kapitan Miguel ay sabik ng magkaroon ng apo. Tila hindi narinig ni Kapitan Miguel ang pang-uuyam sa kanyang mga salita. Seryoso pa itong tumango. Tama po, dapat ngang ganoon. Nang marinig iyon, si Sofia na nakaupo sa tapat, namumula ang mga mata, ay matalim na nakatitig kay Kapitan Miguel. Wala nang masabi pa sina Doña Victoria at Kapitan Miguel. Matapos ang ilang walang kwentang usapan, nagdahilan si Lola Remedios na pagod na, at nagpaalalay kay Elena pabalik sa silid para magpahinga. Nagpaalam na rin sina Doña Victoria kasama sina Sofia at Kapitan Miguel. Sa labas ng silid ni Lola Remedios, hindi pa nakakalayo si Kapitan Miguel nang marinig ang isang malambing na tinig sa kanyang likuran, Kuya Miguel. Sa isang iglap, inakala ni Kapitan Miguel na si Elena iyon. Ngunit masyadong malambing ang tinig, hindi katulad ng malamig at matalas na tono nito. Mahina siyang napabuntong hininga, saka lamang lumingon. Nang makitang nakaalis na si Doña Victoria, saka lamang binawi ni Kapitan Miguel ang tingin. Tiningnan si Sofia. Bakit? Malalim ngunit puno ng lamang ang boses, tulad ng dati. Palaging nararamdaman ni Sofia na may espesyal na traito si Kapitan Miguel sa kanya. Sa iba ay formal lamang ito, ngunit sa kanya ay napaka-maalalahanin. Dahil dito, palaging naniniwala si Sofia na may ibang nararamdaman si Kapitan Miguel para sa kanya. Subalit ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang distansya sa kabila ng lamang na iyon. Nang maisip na marahil ay ilang taon na siyang nag-aakala lamang, namula ang kanyang mga mata, puno ng namumuong luha, na parang isang maliit na kunhong nasaktan. Yumuko siya, kinagat ang labi, hindi mapakali ang mga kamay na pinaglalaroan ang laylayan ng kanyang saya. Sa wakas ay naglakas loob na magtanong, Kuya Miguel, ikaw, ayaw mo ba akong pakasalan? Hindi inaasahan ni Kapitan Miguel na itatanong niya iyon. Natigilan sandali, bahagya siyang ngumiti, kasinggan ng hangin ang boses. Bakit mo na itanong iyan? Ikaw kanina,
Nag-aalangan si Sofia, hindi alam kung paano sasabihin. Kung magsasabi pa siya ng higit pa, hindi ba't magmumukha siyang nagmamadaling magpakasal? Isa siyang babae, kailangan pa rin niyang pangalagaan ang kanyang dangal. Tiningnan siya ni Kapitan Miguel, naintindihan na niya ang nais nitong sabihin. Ngunit sinabi lamang niya ng walang interes. Huwag kang mag-isip ng marami. Ang kasunduan natin ay itinakda ng mga nakatatanda, hindi iyon magbabago. Pagkasabi noon, bahagya siyang ngumiti, babalik ako para bisitahin ka sa mga susunod na araw. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Naiwang nakatayo si Sofia sa kinatatayuan. Pinanood ang papalayong anyo ni Kapitan Miguel. Ang huling sinabi nito ay parang isang pampakalma sa kanya. Ngunit, hindi pa rin niya direktang sinagot ang kanyang tanong. Sa ibang lugar, sa kapilya ng mga De La Vega, nakaluhod si Antonio sa isang tabi. Sa harap niya ay ang talaang kanan na gusot na sa kakabuklat. Ang mga sinabi ni Elena kanina, hindi niya pinaniwalaan. Paano nagawang palitan ng kanyang ama ang apelyido ni Elena? Subali, ilang beses na niyang binalikan ang talaang kanan na ito. Ngunit hindi pa rin niya makita ang pangalan ni Elena. Walang Elena De La Vega. Wala ring Elena Cruz. Hindi niya maintindihan dahil lamang ba sa nabasag na florera. Kailangang burahin ang pangalan niya sa talaang kanan. Isang florera lamang iyon. Kahit burahin pa ang pangalan, hindi ba malalaman ng iba na si Elena ay pinalaki ng mga De La Vega? Kahit hindi siya kadugo ng mga De La Vega, inalagaan naman nila siya ng 15 taon. Ang pagmamahal ng 15 taon ay hindi ba katumbas man lang ng isang florera? Hindi nakapagtataka, 3 taon matapos magkita muli, walang kahit kititing natuwa si Elena. Hindi nakapagtataka, ayaw niyang tumawag ng ina, ayaw din siyang tawaging kuya. Huminga ng malalim si Antonio. Sa isang iglap ay tila naintindihan niya si Elena. Ngunit agad ding sumiklab ang apoy ng galit sa kanyang puso. Sa huli, ang talaang kanan ay ilang pahina lamang ng papel. Kahit wala roon ang pangalan niya. Mabubura ba nito ang 15 taon ng pagmamahal na ibinigay nila sa kanya? Kahit aso pa ang alagaan, 15 taon ng masusing pag-aalaga. Kung ano ang gusto ay ibinibigay. Marunong din itong magpakita ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagwagayway ng buntot. Ngunit siya, sa huli, siya pa rin ang masyadong mapagtanim ng sama ng loob. Malinaw na sinundo na siya pabalik. Malinaw na sinabi ni ina na walang magbabago. Hindi ba mas mabuti kung ang buong pamilya ay pakikisamahan siya tulad ng dati? Bakit kailangan niyang gawing tensyonado ang lahat? Naalala ang malamig at malayong anyo ni Elena. Labis na nainis si Antonio. Naisip niya, kailangan niyang turuan ito ng leksyon. Sa kabilang banda, pagkahatid ni Elena kay Lola Remedios sa silid nito, inatake na naman ito ng sakit. Sinabi ni Doña Victoria, talagang hindi nakatulad ng dati ang kalusugan ni Lola Remedios. Kahit pinilit nitong kontrolin ang emosyon ngayon, masyado pa ring naapektuhan. Paghiga ay nagsimula ng humingle. Mabuti na lang, si Nana Sayon ang tagapag-alaga ni Lola Remedios ay maagang nakapaghanda. Pinatawag ang manggagamot ng mansiyon para mag-abang sa labas ng silid ni Lola. Pagkahiga nito, agad na nagsagawa ng paghihilot at paglalagay ng bentosa. 1 oras din ang lumipas bago unti-unting bumuti ang pakiramdam ni Lola. Hindi naman masyadong delikado ang proseso, ngunit natakot pa rin si Elena. Nakatayo sa tabi at hindi alam ang gagawin. Nang makita ang pagkasindak sa mukha ni Elena, sumandal si Lola Remedios sa ulunan ng kama, kinawayan siyang lumapit. Namumula ang ilong ni Elena, natatakot na baka masyadong maging emosyonal at lalong lumala ang sakit ni Lola. Kaya pinilit niyang pigilan ang luha, lumapit sa tabi ng kama ni Lola Remedios. Natakot ka ba? Mahinahong ngumiti si Lola Remedios. Huminga si Elena. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Lola Remedios. Nangako si Lola kay Elena na mabubuhay siya ng matagal. Si Lola na lang ang natitira sa kanya. Tiningnan ni Lola Remedios si Elena ng may lamang. Gusto rin ni Lola na mabuhay ng matagal, para laging maprotektahan si Elena. Ngunit malinaw, hindi na niya ito mapoprotektahan ng matagal. Bigla, nagtanong si Lola Remedios, Elena, Apo, gusto mo bang ihanap ka ni Lola ng mapapangasawa? Habang malakas pa siya, may masasabi pa siya sa mansiyon na ito.
Kung matutulungan niya si Elena na makahanap ng mabuting asawa, maituturing na rin niyang naprotektahan ito habang buhay. Naintindihan ni Elena ang ibig sabihin ni Lola Remedios, ngunit umiling pa rin siya. Yumuko at nagsabi, gusto lang ni Elena na makasama si Lola. Ang 3 taon na nakalipas ay nagpamulat sa kanya sa maraming bagay. Kahit ang mga taong kasama niya ng 15 taon ay kaya siyang iwan sa isang gabi lamang. Ano pa ang maaasahan niya sa isang asawa, isang estranghero? Naisip niya, habang buhay na lamang niyang gustong makasama si Lola. Pagkamatay nito, aalis siya sa Mansión de la Vega, kahit mamuhay mag-isa sa tabi ng malamlam na ilaw at sa piling ng panalangin. Mas mabuti pa kaysa patuloy na makisalamuha sa mga tao sa Mansión na ito. Alam ni Lola Remedios na matigas ang ulo ni Elena mula pagkabata. Ang bagay na ayaw nito ay hindi mapipilit ng kahit sino. Napabuntong hininga na lamang siya, hindi na nagsalita pa. Naupo pa sandali si Elena sa tabi nito. Hinintay na makatulog ng mahimbing si Lola bago umalis. Hindi inaasahan. Pagkarating sa silid sa tabi ng lawa ay hindi pa nagtatagal. Narinig niyang nagulat si Nena. Senyorita, dumating po si Senyorita Sofia para bisitahin kayo. Si Sofia, bahagyang kumunat ang noo ni Elena. Bago pa man siya makapagsalita ay narinig na niyang nagpatuloy si Nena. Mag-isa lang pong dumating si Senyorita Sofia. Nang marinig iyon, muling napangiti si Elena. Sinabi ba niyang sabihin mo yan? Kumislap ang mga inosenteng mata ni Nena. Tumango. Saka nagpatuloy. Kung ayaw niyo pong makipagkita, tatanggihan ko na po siya agad. Tingnan mo, kahit isang katulong ay alam na ayaw makipagkita ni Elena kay Sofia. Ngunit si Sofia ay walang kamalay-malay. Sinadya pa nitong ipasabi kay Nena na hindi kasama ang katulong na nagbintang kay Elena noon na nakabasag ng plorera. Talagang nakakatawa. Noong araw na iyon, ang katulong mismo ni Sofia ang nagbintang sa kanya. Ngunit hindi nang ahas na umamin. Tumayo lamang sa tabi at pinanood siyang mapagbintangan ng hindi nagsasalita. At ang tahimik na pumayag na akuin ni Elena ang kasalanan ay si Sofia mismo. Kaya hindi maintindihan ni Elena kung bakit iniisip ni Sofia na gugustuhin niyang makipagkita dito. Huminga si Elena, malamig ang boses, sabihin mo sa kanya, natutulog na ako. Opo, sagot ni Nena at lumabas. Ilang sandali lang ay bumalik. Medyo nahihiya ang mukha nito, na parang hindi alam kung paano magsisimula. Senyorita, sabi po ni Senyorita Sofia, nandito raw po siya ngayon para humingi ng tawad sa inyo. Kung hindi niyo raw po siya haharapin, maghihintay siya sa labas at hindi aalis. Nakita ko po sa labas, mukhang uulan na ng nyebe. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Nena ang tunay na dahilan kung bakit pilit na gustong makipagkita ni Sofia kay Elena. Ngunit kahit paano, si Sofia ang itinuturing na yaman sa Mansión de la Vega. Kung talagang maghihintay ito sa labas sa gitna ng ulan at nyebe, hindi malaman kung ano ang sasabihin ng mga tao sa Mansión. Hindi ito makakabuti kay Elena. Kumunat ang noo ni Elena, napabuntong hininga sa kalooban, sa wakas ay nakaramdam ng pagod, nagsalita. Kung gayon, papasukin mo siya. Opo, sagot ni Nena at umalis. Hindi nagtagal, pumasok si Sofia. Sa mga sandaling iyon, nakaupo si Elena sa tabi ng mesang pangtsaa sa labas ng silid. Nagpapahid ng gamot sa mga bitak sa likod ng kanyang kamay. Nang makita ni Sofia ang mga namumutlang kamay ni Elena, hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa puso. Lumapit siya, yumuko bilang paggalang. Ate, hindi tumingala si Elena. Mahina lamang na nagsabi, maupo ka. Mahina ang boses ngunit may bahid ng lamig. Hindi umupo si Sofia, sa halip ay lumapit pa. Ako na po ang maglalagay ng gamot, ate. Pagkasabi noon, kinuha niya ang bote ng gamot sa mesa, akmang ipapahid sa kamay ni Elena. Ngunit itinago ni Elena ang kamay sa loob ng manggas. Sa wakas, tumingala si Elena kay Sofia, mapanuya ang ngiti. Napakalamig ng panahon, bakit hindi ka nalang manatili sa sarili mong silid? Senyorita Sofia, at naparito ka pa. Marahil ang malamig na pakikitungo ni Elena ang nakasakit kay Sofia. Namula ang mga mata nito, nanatiling nakatayo. Mahina ang boses, nandito po si Sofia para humingi ng tawad kay ate.
Lahat ng nangyari noon ay kasalanan ko po. Kung hindi ko nabasag ang florang iyon, hindi sana magdaranas ng ganitong hirap si ate. Kahit saktan o murahin ako ni ate ay hindi ako magrereklamo. Sana lang ay mapawi ang galit ninyo. Mukhang talagang handang lumuhad si Sofia. Taimtim ang anyo, mukhang tapat. Ngunit malamig lamang siyang tiningnan ni Elena. Hinintay na matapos itong magsalita bago nagtanong, sa tingin mo, noon, ang kasalanan mo lang ay ang pagbasag ng florera. Isang tanong na nagpatahimik kay Sofia. Dahan-daang tumayo si Elena. Lumakad patungo sa pinto. Tiningnan ang mga natitirang tuyong sanga sa tabi ng nagyayelong lawa ng lotes. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga. Ang malamig na hangin ay pumasok sa kanyang mga baga, lalong nagpalamig sa kanyang buong katawan. Sa huli, ikaw ang tunay na anak ng Mans iyon. 15 taon na ang nakalipas. Ako ang umagaw sa lahat ng karangyan at yaman mo. Kaya alam kong dapat kang mahalin ni na Don Alejandro at Doña Victoria. Dapat kang protektahan ni Senyor Ito Antonio. Kahit ang paborito kong si Lid Rosal ay dapat na sa iyo. Sofia, nang bumalik ka, nakaramdam ako ng pagkakasala sa iyo. Noong una, naisip kong bumalik sa tunay kong mga magulang. Ngunit sinabi ni Don Alejandro na pumanaw na sila. Sinabi niyang manatili na lang ako sa Mans iyon. Labis akong nagpasalamat at nangako sa sarili na makikasama ako sa iyo ng maayos. Kahit hindi maiwasan ang pagkadismaya sa puso ko. Ngunit, lumingon si Elena, tiningnan si Sofia, tanungin mo ang sarili mo. May ginawa ba akong masama sa iyo kahit minsan? Namula ang mga mata ni Sofia, na parang iiyak na. Sa isang sandali, nakaramdam ng labis na pagod si Elena. Kung makikita ito ng ibang tao sa Mans iyon de la Vega, marahil ay iisipin na naman nilang inaapi niya si Sofia. Hindi ba't dahil sa ganitong itsura ni Sofia kaya siya sinipa ni Antonio pababa ng hagdan? Ngunit malinaw, wala siyang ginawang anuman. Naramdaman ni Elena ang lamig sa kanyang puso. Malamig na tiningnan ang mukha nitong malapit ng umiyak. Lalong tumigas at lumamig ang kanyang boses. Pero bakit mo ako gustong saktan?